Nasa inner lane ng isang highway sa Polangui, Albay, ang tricycle na ito na napuna ng dashcam. At nang kumabig ito pa kanan, nasagi nito ang kotse na agad umiwas. Pero nawala ng kontrol ang driver ng tricycle at sumalpok sa wing van sa kabilang lane. Tumila po ang angkas ng tricycle. Dead on arrival siya sa ospital at sugatan ng isa pang pasahero at ang driver ng tricycle. Ayon sa pulisya, hindi nasaktan ang driver ng truck. Patuloy ang investigasyon habang hinahanap pa ang driver ng kotse. Nakuryente, kaya nasawi ang isang lalaki at kanyang aso sa Bulacan. Habang tulog sila, tumaas ang ilog dahil sa high tide. Nakatutok si Jonathan Andal. Wala ng buhay ng matagpuan ang 28 anyos na lalaking ito sa kanilang bahay sa Hagonoy, Bulacan. Kasama niya ang kanyang alagang aso na patay na rin. Ayon sa ina ng biktima, natutulog noon ang kanyang anak na si Jean Aguilar nang biglang tumaas ang tubig sa kanilang lugar na nasa tabi ng ilog. Yung kutso pong inigan niya, may nakasaksak na extension dahil natutag siya. Hindi niya alam na ganun kalaki ang tubig. Ang high tide. Ngayon po, inabot yung extension, doon po nag-umpisa yung siya nakuryente. Pati yung alaga niyang aso. Nag-iisa raw noon ang biktima ng mangyari ang insidente nang matagpuan ng kapatid. Naisugod pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Panawagan ng ina ng biktima, sana matugunan ang problema sa baha roon na malimit mangyari kapag high tide at umuulan. Sana po masolusyon na naman. Huwag na po natin hintayin na meron pang darating na na gano'n mangyayari. Mingi po ako ng tulong sa mga tao na dapat tulungan ng aming baryo. Talaga pong pwede naman pong masolusyonan kung lalagyan po namin ng harang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Naniniwala po ang mga kaalyadong Senator-elect ni Vice President Sara Duterte na matatalo ang kaso laban sa Vice. Kinwestiyon naman ng Senate Minority Leader ang nausog na kalendaryo ng impeachment. Nakatutok si Mag Gonzales. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado niyang uupo bilang senator judge na kasama rin niya ngayon sa The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Pumanda sila. Ayaw niyong tumigil, purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga niyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Sabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress. Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Para sa akin yun ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Dismayado naman si outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Jesus Escudero ang impeachment calendar. Noong February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP. Di ba dinibate natin dati yun na forthwith. Dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2. Pero siya na ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. Dagdag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tila dinidribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na pag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. After pinangakuan niya ang taong bayan nung nagko-complain na bakit dinidribble niya ito, pinapatagal niyo, dapat ito sa lalong madaling panahon ayon sa konstitusyon. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kampo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Kahit they will say merong impeachment, eh kung madidelay na naman yung prosesos, it's not fair to the accused, it's not fair to the prosecutors, it is not fair to the Filipino people.
Bukod sa issue ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Judge sa June 11, pero magtatapos ang termino nila sa June 30. Si Pia Cayetano, member siya ngayon. Okay, kasi re-elect siya. Oo. Okay. Sasabihin niya, continuing ba siya? Oo. Hindi. June 13 tatapos yung term niya. Oh, June 13 okay. ng alas 12 ng tanghali, Ang daming bagong questions, Senator pa. uli siya eh. Oo, ang daming Oo. questions nga. Oo, yun ang ano nun eh. Oo. Yun ang sitwasyon Kaya nun. justiciable hindi talaga. pwedeng sabihin na, hindi, ano yan eh. Incumbent yan eh. Oo, hanggang June 30, incumbent. Oo, okay. July 1, bagong Hintay Senator pa, uli oo. siya, bagong term uli siya. Pero convening July 28 pa. Ang continuing yung 12 2028 Hindi naman pwedeng matatapos. impeach. Hinihingan pa namin ng tugon si Senate President Escudero, pero bukas pa raw siya magbibigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Inilunsad ngayong araw ang promo sa MRT at LRT tuwing linggo kung saan sa bawat 4 na pasahero, isa lang ang pagbabayarin. Alamin yan sa pagtutok ni Katrina Son. Kasama ang kanyang pamilya, sumakay si Pangulong Bongbong Marcos sa tren ng MRT sa GMA Kamuning Station patungo sa North Avenue Station kaninang tanghali. Mismong ang First Family ang naglunsad ng Family Pass 1+3 promo sa Metro Manila Rail Lines. Tuwing araw ng linggo, sa bawat 4 na pasahero ng MRT3, LRT1 at LRT2, isa lang ang magbabayad at libre ang 3. Alam nyo kasi, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan. Para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng konti. Kaya ginawa namin, ay gumawa kami ng programa. Ito raw ay para mas ma-enjoy ng mga Pilipino ang linggo kasama ang pamilya at mga kaibigan. Nakipag-usap ang First Family sa mga pasahero at ipinagbigay alam ang tungkol sa promo. Ikinatuwa ito ni Maika na tuwing linggo, buong pamilya raw silang sumasakay sa MRT para mamasyal at magsimba. Malaking bagay, makaka-save and very convenient na rin for the family. Mas makaka-spend pa kami pambili ng pagkain ng 2 bata. Malaking tipid din daw ito para sa mag-best friend na sina Ella Aquino at Lani Alvarado. Maganda po yun sa buong pamilya, lalo kung may kasamang mga kids at mamamasyal ang pamilya. Makakatipid, siyempre. Yung sa pagtitiba, yun ang maganda. Sa lahat ng malaging namamasyal. Pero tanong ng ilang commuter, paano ba naman yung mga nagsusolo? Malaking tulong talaga siya. Pero kung solo ka lang magbabiyahe, paano po yung free? Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang mawawalang kita sa mga tren mula sa programa sasaluhin ng pamahalaan. Ang gobyerno naman ang nagpapatakbo ng MRT3 at LRT2. So, mawawalan lang ng dagdag na revenue, pero tulong na yan, sabi nga ng Pangulo, tulong yan para sa mga kababayan natin. Kamukha nung ginawa natin ng Labor Day na naglibre sakay po, yun po ay isa-subsidize ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras.